I'm seeing an energy of the full card right here. So looks like there is some kind of an excitement. This person wants to take some kind of a risk, take some kind of a chance here. This could be you or this could be the person that you're dealing with or both of you. Pwede rin. Pero kung makikita mo, no, wala pa naman diyang pagtalon sa bangin. No? Pero maaari kasing itong energy na to, no, is nakakaranas rito ng parang, alam mo yung parang mayroong pagdadalawang isip, pero gusto ng balanse. You know what I mean? Parang gusto niya mag-take ng risk into something, pero maaaring meron siyang doubt, meron siya ritong fear, or meron siya ritong something na parang nagpapakonfuse sa kanya. And that's what we're going to find out. Whoever this individual is, destiny is definitely present here. See? May conflict rito, no? Meron ritong harang, blockages, eh, kaya siguro nakakaramdam ng pag-agam-agam or doubt or parang fear na parang tuloy ko ba to, magte-take ba ako ng risk, magte-take ba ako ng chance. Ang daming what ifs. Pumapasok yung confusion which is unhealthy. Let's see, ano ba nangyayari dito? At sino siya, 'di ba? You could be same age. I'm getting that specifically but doesn't have to be. Hindi naman importante ang age. Na-mention ko lang kasi nakuha ko siya strongly. So, maaaring may viewers dito na nakaka-resonate. Lalo na kung same age kayo or hindi nagkakalayo masyado. Pero, okay, ano man ang age ninyo, nakadil mo na yan. Focus on the vibration and the storyline. Oh. Alright, let's go. Okay. So, ilatag na muna natin lahat mga babes, no, bago natin simulan ang reading na to for you guys. Okay? For us to be able to see, okay, ang clearer message na makukuha natin dito from this reading of yours. And syempre, just take only what resonates, okay? So, yeah. There you go. Oh, so I see. This could be the reason why. Yan, no? So, syempre. Okay. So, hi and hello new subscribers! Yan, ako po si Yan. Thank you so much po sa pagbisita nyo rito and hope na magstay kayo here with us. At sa mga returning subscribers, thank you so much for the warm love and support na patuloy at wala ninyong sawa, no, na binibigay sa akin dito sa channel na ito, no. And of course, sa kabilang channel din, no, kung nakasubscribe at nakatune in din kayo doon, no, sa All About Tarot. So, yun mga babes, no. Okay. So dito, bago tayo magsimula, no, reminders or please be advised na hindi ito para sa lahat. Just take only what resonates. Lahat tayong gender dito, bae, lalaki, LGBT, lahat kayo welcome here. You can flip roles if you want. And this is general reading right here. And this is timeless. Pwedeng tapos na for others. Sa iba naman, pwedeng nangyayari sa kasalukuyan at para naman sa iba, hindi pa at isang prediction sa inyong hinaharap. So kayo to, you're dealing here with someone who is on and off. Yan, no? Pwede rin natin sabihin na labas-masok or in and out siya sa buhay ninyo. No? Or parang kayo to, naguguluhan kayo, no? Saan ba kayo nakatayo sa buhay niya? Parang, ano ba kayo sa buhay niya? Yan, no? Special ba
ako para sa kanya? Parang ganun yung tanong nyo rito or parang saan ba papunta itong connection namin? Yan, no? So, you could probably talking to this person here. Pero, pa-utay-utay, parang hindi tuloy-tuloy. Kunwari, Monday, makakausap mo siya. Tuesday, Wednesday, mawawala siya. Thursday ulit, no, makakausap mo siya, like on and off, okay? So, just take how this resonates, okay? And this brings confusion here. With the Knight of Wands energy, hindi ko naman siya nakukuha, no, na isa siya ritong player. Hindi eh. In this reading, this is not a player you're dealing with. Yes, in and out siya sa life mo. Yes, no, nakakausap mo lang siya. Gusto mo siya makausap always sana, no, parate. Kasi, nakikita ko na may namumuo rito na parang interest ikaw sa kanya. May namumuo kang interest. May gusto ka rito, mga babes, no, nakilalanin pa siya. Gusto mo, no, mga babes, no, na may nakikita ka sa kanya Yan, no, may nakikita ka sa kanya, may nararamdaman ka okay sa kanya. Yan, no, na you feel like na parang special tong connection ninyo. Pero napuguluhan ka to the point na bakit ganun, parang labas-masok siya sa life ko. Parang whatever this person is telling me, parang gusto ko siyang paniwalaan na totoo yung sinasabi niya. Pero ba't ganito, pawala-wala naman siya? Yes, no? Parang gusto mong ibigay yung tiwala mo sa kanya, no? Pero yun nga, eh, on and off naman siya, no? Minsan hindi na siya nakakapag-reply sa'yo, minsan nagre-reply siya. Hindi mo maintindihan, pero pagkausap mo siya, parang okay naman kayo, parang alam mo naman, no, na parang parehas kayo ng nararamdaman. Ganun yung kuha ko rito Yan, no? This person here is actually not a player. Okay? Oo, nawawala siya sa connection. Oo, um, parang minsan mo siya nakakausap kahit gusto mo palagi siyang kausap, no? Well, this person here is meron siya rito with the Five of Wands energy, Hermit trait here, no? This person is meron siya ritong mga bagay, no, na I think issues yun sa kanyang sarili. Yeah. This person could be dealing here with issues. Okay. Kasi right at the center of this reading, I do feel like this is this person's energy. The Nine of Swords. Yan, no? Meron siya ritong mga parang mga heartaches, no? May mga pain pa siyang nararamdaman. Maaring may mga bagay pa siya rito na hindi malimot-limutan na gusto niyang kalimutan. There's still attachment in the heartache or heart pain, no? Pwedeng na-broke na rin yung trust niya, no? Pero kasi, siya kasi itong klase ng energy dito na pwedeng hindi niya naayos yun. Hindi niya naharap yun kasi it's some kind of a scary thing para sa kanya, no? Nakakuha tayo dito ng takot, nakakuha tayo rito, no, ng hindi naman sa parang naduduwag siya, no? Pero this person scared, okay, to feel that once again. Gusto rin niya, no, na mag-dive into this type of connection, no? Kasi kagaya mo, may nakikita rin siya something special about you. Actually, this person that you're dealing with, wala siyang ibang kausap na iba. Ikaw lang ang kausap niya rito. So, this is not totally a player here. You're not dealing with a player. Okay? Yes, this person here is appearing as the Knight of Wands energy. Kasi gusto naman talaga niya mag-express ng emotions and feelings sa'yo. Pero takot. Takot siya rito, no, na masaktan when it comes to love. Hindi siya takot na masaktan mo siya, alright? Takot siya na masaktan when it comes to love. Kaya siya nagiging ganito, no, hot and cold, diba? Parang kanta lang ni Katy Perry, no? You're hot and you're cold, you're yes, you're no, yan, no? Tama ba yung lyrics? You're in and you're out. Yan. So, whatever the case may be, this person is parang hot and cold, hindi mo alam, no? Kung ano yung magiging next moves niya, no? Alam mo yung ganun. So, this person is fearing here something na hindi niya nagawa ng action in the past. Parang this scary thing, itong pain na to, no, keeps on hunting this person. At ngayon, no, regardless kung kailan yan nangyari, no, kasi dito mga babes, no, with this Four of Cups energy, strength card right here, definitely, may mga bagay siyang hindi ma-let go. Pero I want you to know, no, na gusto ko maging klaro dito, hindi ito yung
hindi niya ma-let go yung ex niya na mahal niya pa, no? Hindi gano'n, no? May mga bagay siya ritong nahihirapan siyang i-let go. May mga bagay siyang nahihirapang i-release, okay? Kasi may takot, may trauma. Yes. And this person is talking to you not because gusto kanya maging rebound kung galing man siya sa isang painful na ending of relationship, okay? Hindi kanya gustong gawing rebound. But this person here is actually okay. Gusto niya rin na mag-end itong pain na nararamdaman niya, itong fear na nararamdaman niya, no? At ayaw niya itong ikwento sa iba. Nananatili siya rito, no? Natahimik about this with the Four of Swords energy to the Hermit. Yan, no? Tinatago niya lamang ito. So, definitely, pwedeng hindi mo rin ito alam, no? Ayaw niya kasi, alam mo kung bakit? Maybe because natural niya ng ganyan siya, no? Tinatago niya lang dito yung mga nararamdaman niya, no? Especially kung painful yun, no? Tsaka natatakot siya dito mahuhusgahan. Parang ayaw niya na sabihin ng iba, no? Na parang tagal-tagal na nun, bata ka ba? Hanggang ngayon, di mo pa rin matanggap yan. Yan, no? May mga bagay siya dito, mga babes, na nahihirapan siyang i-let go. Alam mo yung parang meron siya ritong hindi rin ma-accept or hindi matanggap ng buo na parang bakit nagawa sa akin yun ng mga taong to, bakit ano bang kasalanan ko sa kanila. Yan, no? May mga ganun akong nakukuha which is yun yung nagiging blockage dito sa connection ninyo. Gusto niya maging open sa'yo. Yes, this person wants to open up to you kasi like you, meron din siyang nakikitang something special about you guys. This person feels safe kapag nasa paligid ka, kapag kausap ka niya, there is some kind of a comfort, no? Nakakita ko ng no, babes, and hindi pa ako endorser ng Uratex. Pero whatever the case may be, this person, no, is comfortable, no? Kapag kausap ka niya, no, kapag nandyan ka, parang pakiramdam niya, he or she is being protected for some reason, yan, no? Kailangan lang talaga niyang harapin ito, no? Pero yun nga, hindi ko nakikita na i-open up niya 'to sa inyo, no? Pero if you feel, use your intuition, no? Kasi nakikita ko, no, na this person is magkakaroon siya ng lakas ng loob na mag-open up kapag ka ikaw yung una sigurong makakapansin or magtatanong sa kanya. Yes, no? Ang hirap kasi, parang mahirap para sa parte niya. Kahit gaano pa katagal yung nangyari na yan, no? Halo-halo na yan eh. Mekos-mekos na eh. Mix-mix na ito eh, no? Hindi niya ito ma-treat na issues na to eh. Kasi instead of making it harap, gusto niya harapin. Pero, ang ending is nagra-run away lang siya. Tumatakbo lang siya. No? Why? Dahil sa fear. Dahil sa trauma. Okay? Dahil sa pain, ayaw niya na nun. That's why this person keeps on running and running away from this na dapat naman talaga is harapin niya para isahan na lang, no, and then move forward. Yan. Malaki ang maitutulong mo, no? Kaya ka nilagay sa ganyang sitwasyon, kaya ka ipinartner sa kanya at kaya kayo nagkatagpo dahil with the temperance right here in this Three of Coins energy, ikaw ang nakikita ko makatutulong sa kanya rito, no, na makapag-heal. Yan, no. Nakikita ko rito na ikaw yung magbibigay sa kanya rito ng inspirasyon na harapin ng buong tapang ang lahat ng mga kinatatakutan niya rito, no, mga bagay rito, at i-let go yung mga bagay na nahihirapan siyang i-let go kasi you now have each other. This is that type of energy, no, na parang you do not know, na bago pa lamang itong tao na to, pero ba't ganun? I feel like na parang special siya sa akin. Yes, definitely. Kasi you have a mission here, okay? Not just to heal this person, pero siya ang person mo. Diba? Not just to heal this person, pero nakikita ko na talagang meant to be kayong dalawa. Okay? So, matutulungan mo siya. You will definitely can help your person here with this Eight of Pentacles energy, no, na makalabas dyan sa kinaiistahan niya na situation. Only you can lead this person back
light. That's what I'm sensing. Alam mo, pagka nagawa niya na 'to, na isaayos niya na yung issues na yan, nag-shadow work na siya, yun, shadow work, okay? Facing your fears, doing that, fixing your issues, okay? The blockage, okay? Na naghaharang sa kanyang true happiness right here, you will help this person. Matutulungan mo siya, okay? At nakikita ko na pag natanggal na yung harang na yan with the Six of Coins energy, magkakaroon na rito, no, ng reciprocity. Magkakaroon na rito, no, alam niyo yung bara sa tubo, dun tubig, di ba? Once na matanggal yung bara ng tubo dun sa tubo ng tubig, dire-diretso na yung flow, di ba, dun sa faucet or dun sa, ang tawag dun, gripo. Sorry na, hirap sa Tagalog. Sa mga babes, no. Nakita ko rito, no, na yun nga, no, magiging maganda na yung flow ng connection na to kasi wala nang mga harang. Kasi ganun talaga yun. Kapag hindi mo inayos yung mga past na mga attachments mo or yung mga toxicities na kakapit pa rin sa energy mo, it can really, and it might affect your relationship. Okay? Kahit na sino pang maging ka in relationship mo, maapektuhan at maaapektuhan ka. Hindi lang sa relationship, pati sa life in general mo, in your daily routine at work, in school, or in your personal life. Yes, makakaapekto pa rin ito. Kaya talaga, no, maganda na hinaharap natin yung mga fears natin. Face your fears, okay? Hayaan mo yung fears mo ang matakot sa'yo. Diba? Pero dito, alam mo yung parang, kasi this person, is giving me the vibe that he or she is like a child here, no? Na parang hold. Kailangan mong i-hold yung kamay niya, no? For him or her to be able to feel na may kasama siya ritong harapin tong mga past traumatic, painful experiences na ito nang hindi siya nag-iisa. Okay? And I'm picking up that this will be quite challenging with the strength card right here, pero mapagtatagumpayan nyo to together. Yeah. Because you're meant to be, oh. Kayong dalawa yung nakikita ko rito eh. Tsaka kaya ganyan, no? Na hindi ka pa rin nagsasawa na kumunik sa kanya kahit na in and out siya, kahit na sometimes yes or no siya, kahit na hot and cold siya, no? Nakikita ko rito that you feel something. You feel something special in this connection and you're right. Okay? So, challenge lang yan ang pagtatagumpayan niyo yung dalawa, no? Yun naman ang importante sa isang relationship, no? Ang umpisa pa lang, no, ipakita niyo na hawak kamay kayong ganito, no, at walang bitawan, no? So, whatever the case may be, okay, meron talagang magandang potential tayong nakikita dito sa inyong dalawa ng connection ng person mo at ikaw. So, thank you so much, collective, and good luck, mga mahal, no? Kasi nakikita ko dito na kaya mo ito na malampasan kayong dalawa, no? Kasi strong-spirited ka, no? Plus, yung personality mo, no, is malakas rin. So, nakikita ko rito, no, na kayong dalawa is in time, okay? Magkakaroon rito, no, ng reciprocity, no, or parehas kayo rito na makaka-receive at makakatanggap ng pagmamahal na sa isa't isa, no? Hindi na siya magiging in and out, hindi na siya magiging hot and cold rito kasi, okay, makikita niya na rito, no, na you are the one for him or her. Yeah, you will help this person a lot, big time. So, thank you so much, collective. Sarang Love and Light. Annyeong.